Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na chow with evidence. Lahat totoo kaya ito kabibig? Nasagap na nating balita ba? Base sa mga chat responses ni Tanya Gaisano Lee. Itong si Tanya Gaisano Lee, ito pala yung nagbigay ng painting kay VP Sara na inangkin ni Ramil Madriaga. Nako, plano ba ni Tanya Gaisano Lee na magsampa ng kaso kay Ramil Madriaga? Nako, binangga ni Ramil Madriaga ang mga Gaisano. Alam mo, ito kabibig, ang mga Gaisano, sila yung mga may-ari ng mga super mall, mga ano ba, mga Gaisano Mall sa Visayas at Mindanao. Mayayaman 'yan. And talaga Ramil, nagiging scholar mo ito si Tanya Gaisano Lee? Kasi sabi ni Ramil, yung painting daw yon, gift niya ni BP Sara galing isa sa mga scholar niya. Uy, Ramil, parang hindi ka pa nabilaukan? Kung iisipin natin na si Tanya Gaisano Lee ay isa sa mga scholar ni Ramil Madriaga, ay parang iba yata ang mundo. So, mas mayaman pa si Ramil Madriaga kumpara kay Tanya Gaisano Lee na itong pamilyang Gaisano ang nagmamay-ari ng maraming mall chains sa Visayas at Mindanao. Nako, alam niyong kabibig, itong pag-angkin ni Madriaga sa painting ni Tanya Gaisano Lee sumira sa kanyang affidavit. Sabi ng iba, painting lang yan, hindi yan parte sa impeachment. Oo, wag niyong ismulin ang painting na iyan. Kasi yung painting na iyan, nagbubukas ng malaking gusot sa affidavit ni Ramil Madriaga. Bakit? Yung pagsinungaling ni Ramil sa painting, sabi nga ni Harry Roque, falsus in uno, falsus in omnibus. Ang pagsinungaling sa isa ay pagsisinungaling sa lahat. O, 'di ba? Kung sinungaling ka na sa isang parte sa affidavit mo, so ano sabi ng tao? Ay, sinungaling na lahat. Ay, okay lang 'yun, hindi naman 'yun kailangan sa impeachment. Wow! Pero yung pag-iyak ni Madriaga, noted 'yon. Isinulat na. Sabi ni Jinky Luistro, yung pag-iyak ni Madriaga, isulat niyo diyan ha na umiyak si Madriaga. So, importante 'yon. Yung birthday greetings ni Madriaga, parte ba 'yon ng impeachment ground ni Bibi Sara? Yung pagkuha ng picture-picture ni Bibi Sara at Ramil o kung ano, may photo-photo, parte ba 'yon sa impeachment ni Bibi Sara? Hindi naman na. Ano gusto yung patunayan? Si Bibi Sara at Ramil are close? Ay, nako kabibig. Ito pa, sabi pala dito, sabi ni Tanya, Tanya Gaisano, slam statements on VP Sara painting. Anything otherwise is false. Ayan na. Yan na kabibig. Ito sinabi niya. Basahin natin ha. I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. Ramil, pahiya ka tuloy. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Yan na, Ramil. Pahiya ka tuloy, 'di ba? Sabi nga dito, sampahan mo ng kaso. Komento ng mga tao, sampahan mo pa ng kaso, Tanya Gaisano Lee, para mas lalong mabubulok si Ramil Madriaga. Yun na nga kabili ang sinasabi natin. Mahirap talaga magawa-gawa ng gawa-gawa ng istorya. Tapos, may mga buslot pala yung mga istorya ninyo. Di ba? Ay, nako mga kabibig. So, ano ba ang mga statement ng mga tao tungkol dito? Napahiya si Ramil. So, if this part of his story is false, maybe the other parts are also fabrications. Di ba? Yun ang sabi ni Nomar Tortusa. Basahin natin mga komento ng mga tao. Natural kung yung isa na iyon ay mali at hindi totoo. So, magdududa talaga ang tao kung tama ba yung mga sinasabi ni Ramil or hindi. Sino kaya ang author ng script nila?
Ay ewan ko kabibig kung sino ang author. Kung sino bang pasok, palabas, pabalik-balik sa BGMP. Sino kaya sila? Hindi na-review ng maayos ang script, nagkamali tuloy. Kasalanan ito ni Sindania. Bakit? Inugkat kasi ni Sandania. Oo. Ramil, nasabi mo na may regalo si BP Sara na painting. O, si Dania ang nagtanong. Si Ramil, confident na siya ang nagbigay ng painting, nabigyan ng spotlight yung painting. Opo. Sindania kasi, binubulabog mo, hindi ka nag-research. Yun, nabigyan ng spotlight, nag-react yun, nagbigay ng totoo kay VP Sara. Mas lalong nasunog sila. O, di ba? Booking yung script nila. Put that on the record, Madam Chair. Statement from convicted criminal. Haha, fishing expedition, mga malita people. Hawak mo ang script. Hawak mo ang script. Ano nang iwi? Ino-open mo kasi yung painting, sablay naman. Paano naging scholar ng isang kriminal ang isang napakayaman at kilalang pamilya? Kahit di abogado, alam ang sagot, o di ba? Si Ramil Madriaga ay Bikoy Part 2 ng aangkinandikan niya from Olize Rose Rose. Ayaw man ng prosecutor, payagan tanungin ang witness ang taong bayan handang pagsinungaling ang statement against VP. This is a slap to the face of the Committee on Justice. Papaano yan, o di ba? Yun nakabibig, yun ang mga iilang komento ng ating mga netizen na parang natatawa lang sila, 'di ba? O ito from Attorney Rowena Guanzon. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, yung sinasabi ni Madriaga na scholar niya ay yung gumawa ng painting na niregalo kay VP Sara ay galing pala sa mga angkan ng Gaisano na mayamang pamilya sa Visayas at Mindanao. Ramil, nung chinek ko ang net worth ng pamilya, kayang gawing scholar mula ni Nuno hanggang 100 henerasyon ang pamilya mo. Mula kinder hanggang doctorate abroad. Ito Ay, Gaisano family known as Ayalas of the South operates 300 billion US dollar ang net worth ng mga Gaisano. 300 billion US dollar. So, baka mas mayaman pa si Ramil, di ba? Naku. However, itong si Tanya, nagsabi na hindi. Hala, nakakahiya naman. Uy, di ba? Kaya yung mga loyalista, naiyak sila kasi shoot na shoot sa banga sila as in super. Pero itong si Redon, sabi ni Redon, irrelevant daw yung painting na yun. Irrelevant sa'yo kasi sumabog. Sa amin, hindi yun irrelevant. Hindi yun irrelevant. Kasi yun sa amin, falsus in uno, falsus in omnibus. Pero sa'yo, Madriaga, Redon, irrelevant. Kasi hindi yun nahawak ang script. Ito si Madriaga. Redon, makinig tayo. Ito ha. He gave as gift. Makinig tayo ha. Tingin ko hindi naman po malalaglag yun kasi una, the question on the painting is irrelevant to the questions relating to the impeachment. Kaya nga, halimbawa, as far as some of the members are... Sabi niya, irrelevant, no? Irrelevant na yung painting. Pero yung pag-picture-picture ng VP Sara, relevant yon. Pati yung tinanong yung tungkol kay Digong, relevant yon. Akala natin ang impeachment is all about the confidential funds, di ba? Bakit nasama si Digong? Concerned, nakatutok lang sila alin ba doon sa affidavit niya, yung may actual na epekto doon po sa impeachable offenses na pinag-usapan, betrayal, public trust. So, go ahead, Redon. Paniwalaan mo yung statement mo. Katawa si Redon, no? Sige. Hanapan nyo ng lusot. Yung gusot na script niyo. Kasi ang paniniwalaan ng tao, kung nagsinungaling ka na, sinungaling ka na. Diba? As culpable of violation of the Constitution, among others. So, kung hindi ho siya related doon, as far as other members are concerned, extraneous na ho yun eh. Pero yung birthday greetings ni BP Sara kay Ramil, konektado ba yon? Relevant ba yon?
Ay. determination nito pong katotohanan o hindi katotohanan ng mga sinasabi po niya. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Yun. Anong sabi ni Jinky Luistro? Redon. On record. Behind the VP, Again? the painting behind the VP, that the resource person is pointing on record that Put on record. Diba? Katotohanan o hindi katotohanan. record that On record, the resource Redon. Sabi ni Jinky Luistro, put on record. Yan yung painting daw behind ni BP Sara ay bigay ni Ramil Madriaga. So, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang relevant at irrelevant? Si Jinky Luistro. Pinuput on record. Put on record yan, ha? Ilagay nyo yan. Yung pag-iyak ni Yamil, yung painting na nasa likod ni BP Sara, put on record, Redon. So ikaw, ginisa ka na yung sariling mantika, nilaglag, laglaga na? Jinky versus Redon. So sino paniniwalaan namin? Ikaw na miyembro or si Jinky ang chairman? Kasi sabi ni Jinky, put on record. person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Ikaw sabi mo, Redon, irrelevant kasi hindi naman daw gamit yon para sa mga culpable cause and so on and so forth. Pero, sinabi ni Jinky, put on record daw. So, sino ba niniwalaan namin? Si Jinky kasi chairman siya eh. Relevant sa kanya. 'Di ba? Ito ang komento ng ating mga netizen. Hindi po habang buhay ang posisyon mo, sir. Life is short. Your good deeds is relevant to your salvation. Do good while there is light, because darkness will soon find your soul if you don't change. From Eduardo Otare. Relevant yon kasi credible ang witness at kine-question nyo, credible daw ang witness. Galingan nyo pang script para maniwala ang tao. Credibility. Rendon, katulad ka rin ka doon, mga nagmamalinisa. Ba't nakafocus sila sa supplemental script ni Madriaga? Di nila binusisi ang unang affidavit ni Madriaga na gusot, buslot. Pero kung nagkataon ng painting talaga ay galing kay Madriaga, yan sigurado relevant kay Redon. Kaso nabisto agad na sinungaling si Madriaga dahil pumalag ang tunay na artist. Oo, di ba? Ganun, tama. Kasi kung sinabi na totoong si Madriaga nagbigay, sabihin nila, relevant yun kasi tingnan nyo, close sila, nabigyan ng gift. Pero hindi naman, ngayon, nang may salita na ang totoong nagbigay, irrelevant na. Tama. Credibility ang pinag-uusapan natin. Sinungaling si Madriaga dahil sa nasa docs na iyan. Yan na nga, di nyo i-consider ang credibility ng tao. Terry, banat yudong. Paano naging irrelevant? Kung basihan yung credibility niya bilang isang witness. Meaning, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Huwag mong ituwid ang mali, Redon. If may ipinasintang mali sa sinabi ka, kuda-kuda ang mga sinasabi. Small things makes big things. Ang script nyo, bulilyaso. Hindi related, pero ang punto, hindi reliable ang witness nyo. Irrelevant kasi, hindi totoo sa kanya galing. Bakit ka tinanong kung hindi relevant? Kasi sablay kayo sa pagsinali nyo pa ang painting. I think yung painting sana ang gagamitin to prove how close VP Sara and Madriaga. Kaso sablay. Isang kasinungalingan, laglag na sa korte. Paano na ang credibility tapos magtanong na medyo ipit si Madriaga, sabihin na gani Madam Chair, I think it's not capable to answer the question bakit. Yun po ang ilang tawag dito, mga komento ng ating mga netizen na tila parang sabi nga ni Attorney Harry Roque, falsus in uno, falsus in omnibus. Ang pagsisinungaling sa isa ay pagsisinungaling sa lahat. Walang talaga magawa si Madriaga dyan.
huli sa bibig ni Madriaga. Ang dami pa mga kasinungaling ni Madriaga, oy. Kung talagang busisihin mo talaga yung affidavit una ni Madriaga at yung supplemental ni Madriaga, marami kang makikitang butas. Tapos yung mga, once si Madriaga magsasalita, maraming mga putol-putol na mga impormasyon ibibigay niya. Tapos nakakatawa lang, yung mga committee, sila yung nag-narrate sa affidavit ni Madriaga. Tapos si Madriaga, oo o hindi lang ang sagot. Dapat sana si Madriaga yung na-narrate para malaman talaga kung tama ba yung mga sinasabi niya sa kanyang affidavit. 'Di ba? Pero ang ginawa ng ilan dyan, parang gina-guide si Madriaga. O, ito yung nangyari, 'di ba, Madriaga? Oo or hindi? Oo. Tapos inabot mo yung pera? Oo, hindi? Oo. O, Madriaga, anong nangyari dito? 'Di ba? O, hindi na pina-explain si Madriaga. Kasi meron ng supplemental affidavit si Madriaga. So si Madriaga na sana yung mag-narrate. Oh. Sabi ng iba, umiyak si Madriaga kasi nahabaan daw ng kanyang mga Ay nako, yun kabibig. Naging maalaala mo lang kaya si Madriaga ngayon. Yun lang kabibig. Ang tanong, magsasampa kaya ng kaso si Tanya Gaisanoli kasi nadama yung pangalan. Hindi ibig sabihin nadama yung pangalan niya. Nakaakibat kasi yung pangalan niya sa painting na inangkin ni Madriaga. At buti na lang talaga na itong si Tanya Gaisanoli ay bukas ang kanyang pag-iisip na kanyang ibinahagi at talagang hindi namang gusto niya ibulgar ang katotohanan. Ito yung small ways niyang pagtulong kay VP Sara para makamit ang katotohanan at fair na laban hinggil sa impeachment nila. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.